Ang mabuting balita ay para sa lahat. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha ng Santo Rosario Parish, Magalang, Pampanga. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Isa sa mga nagiging sakit natin ay ang pagiging mapili sa kung sino ang pakikisamahan, kung sino ang ating bibigyan lamang, kung sino ang pangangaralan ng salita ng Diyos lamang. Tama na dapat tayong pumili kung ito ay naayon at kung ang pagpili natin ay hindi pagdidiskrimina. Natatandaan ko tuloy ang isang tagpo sa Biblia noong ang isang babae na taga-Gresya ang humiling kay Jesus na palabasin ang demonyo mula sa kanyang anak. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo nang mabusog ang mga anak sapagkat hindi mabuti na kunin sa mga anak ang tinapay at itapon sa mga aso." Subalit ang babae ay sumagot kay Jesus, "Totoo, Panginoon, sapagkat maging ang mga aso man na nasa ilalim ng hapagkainan ay kumakain ng mga nahuhulog na mumo mula sa mga anak." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Dahil sa sinabi mong ito, lumakad ka na, lumabas na ang demonyo sa iyong anak." Ang kilos ni Jesus sa nabanggit na ebanghelyo ay nagpapatunay na ang mabuting balita ay para sa lahat, hindi lamang para sa isang pangkat o lahi. Nakita ni Jesus ng isang malalim na pananampalataya ang babae at ito ang nag-udyok sa kanya upang ipamalas ang dakilang awa ng Diyos. Hindi natin alam, baka ang kinukonsidera nating hindi tatablan ng salita ng Diyos ay may mas malalim pa palang pananampalataya sa atin. Hindi natin alam hanggat hindi natin sinusubukang ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi natin kamukha, kauri at sa mga labas sa ating grupo na sila pala ay mga alagad o magiging alagad ng Panginoon. Maging laging handang magpahayag sa lahat, hindi lamang sa pook dalanginan, maging sa loob ng ating trabaho, paaralan at kung saan man. Baka hindi mo namamalayan na ilalapit mo na sila kay Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo ng kasigasiga ng aming pagpapahayag ng iyong salita. May pangaral nawa namin ito, san man kami mapadpad. Amen.